Pwede makasuhan ang INC dahil ayon yan sa konstitusyon, bawal ang relihiyon makipag-kunsyabahan mismo sa politiko. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan, mga kabarangay at mga boss. Napakaganda na naman po ng pag-uusapan natin sa araw na ito sapagkat mayroong isa na namang ob-ob na naggagaling-galingan tungkol po sa ating pananampalataya. Panoorin po natin yung kanyang mga sinasabi dito tungkol sa Iglesia ni Cristo para mabigyan natin ng reaksyon, opinion at kung ano-ano pa. Pero bago tayo magsimula rito, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po palagi kayong kabayan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tuloy tayo dito sa isang ob-ob na vlogger na ito. Ayan, makikita ninyo dyan sa ating screen. Ano nga ba ang sinasabi nito? Panoorin natin at para mabigyan natin ng malupitang reaksyon. Ito na yung video. O ayan, ito na nga ba sinasabi ko, 'di ba? Na pwede makasuhan ang INC dahil ayon yan sa konstitusyon, bawal ang relihiyon makipag-kunsyabahan mismo sa politiko. Diyan nagkakaroon ng korupsyon dahil itong politiko, kakailanganin nila yan kapag eleksyon itong mga relihiyon, itong INC. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Para sa kanya, pwedeng kasuhan ang Iglesia ni Cristo. Yan ang sinasabi nitong ob-ob na isang vlogger na ito. Ang problema, sariling opinion niya lang yan. Gumagawa na naman ng kwento, gumagawa na naman ng kalokohan na hindi niya naman alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ngayon, bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Para sa iyo, ikaw na ob-ob, na kung ano-anong pinagsasabi mo at kung saan-saan mo nakuha yung mga impormasyon mo, kagaya ng sinabi mo, kakasuhan ninyo ang Iglesia ni Cristo kasi nakikialam sa politika. Kung ganyan na rin lang ang kaisipan mo, ubos ang lahat ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga kamembro ninyo. Karamihan sa mga politiko, mas marami dyan mga miyembro ng Katoliko. Ngayon, sasabihin ninyo hindi nakikialam ang mga kaparian? Panoorin mo yan. Ito, panoorin mo. Ayun, kitang-kita. Ano nakalagay dyan? Sa likod ng suot ng pari na yan, Convict Sara Pinao. Ang liwaliwanag ng sinabi niya. Pero, isa siyang pari. Tapos sasabihin mo, hindi nakikialam yung mga kaparian. Ang nakikialam lang ang Iglesia ni Cristo. Ayan tayo eh. Yan ang sinasabi natin dito. Pagka kayo, okay lang para sa inyo. Pero pagka Iglesia ni Cristo na, ang pinag-uusapan, hindi na okay sa inyo. Bias ang kaisipan ninyo. Maliwanag naman, halatang halata. Magbilang ka ng mga politiko kung ano-ano ang mga relihiyon. 90% ng mga politiko, miyembro ng mga Katoliko. At karamihan dyan sa 90% na yan, mga politikong magnanakaw. Pero ang problema, magnanakaw na nga sa kaban ng bayan, ipinagtatanggol nyo pang mga ob-ob kayo. Ibig sabihin, mga bulag kayo sa katotohanan. Kayo na nga yung ninakawan, tayo na nga yung ninakawan, pero ipinagtatanggol pa ninyo. Pero syempre kami, nakasali sa nanakawan, ayaw namin yun. Ang problema kayo mismo. Bakit? Wag na kayong magkaila pa. Halatang halata naman na mga bayaran talaga kayo. Kaya okay lang sa inyo na ipagtanggol ang mga kawatan ng mga politiko. Agree ba kayo o disagree? Ito pa isa, may isang content creator na nag-post ng ganito. Mas maganda panoorin natin. Ito yung video. Sa mga nagsasabi po na kulto ang INC, ano ba ang pwedeng ikaso sa kanila? At ano po yung kaso na pwedeng isampa sa kanila? Ito, basahin ko na lang. Cyber Libel RA 10175 Cybercrime Prevention Act. Ano ang parusa? Kulong, multa, mas mabigat pa sa ordinaryong libel kasi online. Actually po, mahaba ito, pero ito lang po ang sasabihin ko dito. At least, alam ninyo. Maliwanag, hindi ako sigurado kung kapatid ba ito o hindi. Pero ang sigurado ako dyan sa sinasabi niya na pwede kayong kasuhan. Ngayon, susubukan natin. Mag-eksperimento tayo. Kung mayroon bang magko-comment dyan na magsasabi ng Iglesia ni Cristo ay kulto, kagaya ng sinasabi dyan. Subukan natin itong video na ito. Titignan natin kung mayroon magko-comment. Subukan lang natin kung ano mangyayari. Mga kapatid, mga kabarangay at mga boss, kagaya ng sinasabi natin dito, huwag tayong magpakatanga, huwag tayong magpakabingi sa katotohanan na tayo na nga
yung ninakawan, tayo pang magtatanggol sa mga kawatan. Mga ob-ob na kaisipan yan. Kayo po, ano naman ang opinion ninyo tungkol sa video na napanood natin? At syempre ba, bago natin tapusin itong programa natin, batiin lang natin itong mga kapatid na gustong magpabati sa atin. Ito yun, shout out po kapatid mula dito sa lokal ng Manggahan, Pasig, distrito ng Marikina. Galing po ito kay kapatid na Merce Yal. Shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. Napakaganda po dyan sa lokal ng Pasig. Nakasamba po tayo dyan. Ito ba, shout out po dito sa aming lokal at sa lahat po ng kumakalaban sa atin. Sana maliwanagan din utak nila. Galing po ito kay kapatid na Merce Yalmans. Ito siguro yung kanina. Maraming salamat po. At syempre po, shout out sa lahat ng mga subscribers, mga silent viewers, mga viewers, at syempre pa mga commenters ng mga bashers. Mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito, binibigyan ko kayo ng karapatan para mag-comment dito sa baba kung hindi kayo mga alien. Pero kung alien kayo, mag-comment pa rin kayo. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob.